Galingan nyo pa ganun. Sige, sige. Pakanan? Yan! Susunod kami ganun, no? Ulit. Magandang araw mga kapengyo. Ngayong araw nga pala ay pupunta kami ng mga katrops ko sa Taichung Aquarium. Kaya kahit sobrang init, on the go! 10 AM nga pala kami umalis sa Dolyo kaya sobrang init ni haring araw. From Dolyo to Taichung Aquarium ay 2 hours pala kaming babiyahe bago makarating doon. By the way guys, kasama pala namin dito ang kapatid ni Angeline. And before kami dumiretso sa Taichung Aquarium ay nag-stop over muna kami for lunch dito sa Wuchi Fishing Port na 5 to 10 minutes walk lang papuntang Taichung Aquarium. After namin mag-lunch ay nagpahinga lang kami saglit and then lakad na ulit. By the way guys, may 3 scenic spot pala na malapit dito sa Taichung Aquarium. Ito ay yung Wuchi Fishing Port kung saan kami kumain, Gaume Wetlands, our second destination, at ang pangatlo ay ang Mitsoy Outlet Park na pwede kayong mag-side trip para sulit ang pagpunta ninyo dito sa Taichung Aquarium. Wow! And the location is number 168 Hayang Road, Singshui District, Taichung City. At ganito palang itsura niya sa labas, maganda ang pagka-istruktura at talaga namang masasabi mong walang kurap. Monday to Sunday pala guys, from 10 AM to 6 PM ang opening hours nito. At every Tuesday naman sila ay close. Entrance fee is 400 NTD per person. At pagpasok nyo sa loob, sa gawing kaliwa ay makikita nyo kaagad ang counter kung saan kayo pipila at magbabayad ng inyong entrance fee. Medyo matao pala nung time na pumunta kami kasi few days ago pa lang after ng soft opening. After namin magbayad ay umakyat na kami sa first floor. By the way guys, every floor pala presents a different themes. Masaya pa yung kasama ko dyan. Akala mo naman hindi mababad trip mamaya. And on the first floor, you can see this hallway with changing colors. Wow! We just took a group selfie there first before kami maghiwa-hiwalay. We take a video while passing the hallway and nakisama naman tong kasama ko kahit di niya alam ang ginagawa ko. And then we proceed to the next floor. By the way guys, nung nakita nyo kanina sa labas, parang ang liit-liit lang ng Taichung Aquarium, di ba? Pero pag nasa loob ka na, malaki at maluwag pala. Andito pala sa floor na to, we call this like a water falling fountain daw, sabi ng kasama ko. And we go to the other corner that focuses in the Daija River ecosystem, emphasizing the link between freshwater environments and the ocean conservation. Wow! Ang aesthetic lang ng design, di ba? Di ko alam kung mushroom style ba yan o jellyfish style. Maganda naman ang design pero not so attractive for me lang ha. Pero sa mga bata, aliw na aliw sila. Kaya siguro hindi kami natutuwa kasi para ipamukha sa amin na hindi na kami mga bata. Or dahil soft opening pa lang siguro. At pinuntahan ko nga sila Ayi dito at nakisilip din kung anong sinisilip nila. Pero wala akong makita. Nainip lang ako kaya pumunta ako dito sa kabilang sulok. At sa sulok naman na to, dito mo naman makikita o matatagpuan ang iba't ibang uri ng klase ng jellyfish. Andito yung yellow jellyfish, blue jellyfish, at pati na rin mga bukya. Maganda lang sila tingnan pero alam mo ba na wala pala silang utak, walang puso o kahit na buto at mata. Sana pala naging jellyfish na lang ako. Nope. Walang iniisip, di nasasaktan at hindi nakakakita ng masakit na katotohanan. Literal na don't chase, just attract. And we proceed in this area is full of different fish. Ayaw, di ma. Panoorin nyo na lang at sabay-sabay tayong mamangha sa iba't ibang uri ng isda na dito mo lang sa aquarium makikita. At bababa tayo dito sa floor na to kung saan this area includes 2 main exhibition areas featuring immersive theater grade projections and a large open tank home.
Dito mo makikita ang iba't ibang uri din ng mga isda pero upgraded version. Kung kanina ay maliliit na isda ang nakita nyo, dito naman ay malalaking isda ang nandito. Ang laki rin ng space na pwedeng ilagay at pagkasyahin ang mga kontraktor sa Pilipinas. He tried it. At sinabi ko nga dito sa kasama ko na mag-apply na lang siya ng Serena, kasama niya pa yung mga kontraktor. Inaayos niya kasi yan. Diverse. Ano mo? Galing na yan. And for this floor area naman, introduces the country's first indoor wetlands experience zone and features Taiwan's largest rectangular tank for garden eels. At dito lang na part kami natuwa. Nilibang na lang namin ang sarili namin dito kasi dyan na yung time na hinahanap na ng kasama ko ang payong niya na worth 480 NTD daw na mas mahal pa kaysa sa entrance niya. Kaya sabi ko manghuli na lang tayo ng isda dito para maibenta at yung kita natin ay ibibili na lang ulit natin ng payong mo. Sana all. Isang big screen projector nga lang ito na akala mo lahat ng isda ay tunay, katulad ng pagpaparamdam niya sa'yo. O ano pang hinihintay mo? Mag-overthink ka na. At dito mo rin matatagpuan ang best friend mo. Ikaw, asan ang best friend mo dyan? At nandito rin ang mga isdang pwedeng pang-ulam, pwedeng gawin mong sinabawan o kaya paksiw. At higit sa lahat, dito mo matatagpuan ang nag-iisang Serena ng karagatan. Pag yan naging Serena, tsak lahat ng isda magsisiahon. And this floor area naman is Taiwan first open display penguin exhibit. Bali 3 penguin daw ang nandyan pero iisa lang ang nagvideohan. Lumabas na nga kami ng aquarium at pumunta na kami sa Wuchi Fishing Port. Mga 4 PM na nga ng hapon yan pero sobrang tirik pa rin ng araw. Nag-ikot-ikot lang kami sa day market nila at nabusog sa free taste ang dalawa naming kasama. Sana all. Magandang lugar nga rin to na pagtatambayan lalo na sa pagsapit ng hapon. Marami din pagkain at mga inumin kayong mabibili habang nag-iikot-ikot dito. Nice. Samahan nyo pa ng flood control topic. Hi, men. Uncle, mayo, smile. Ang bait naman, namimiss ko yung tatay ko. Ito din mo yan. After namin maubos ang pusit ay umarga na ulit kami papuntang Gaume Wetlands. Oh shit! Mula Taichung Aquarium pala ay 30 minutes ride lang papuntang Gaume. A few moments later. On our way to Gaume ay makikita mo ang matataas at malalaking windmills at ang presko pa ng hangin na dahilan ng pagkapawi ng aming pagod. Mga wala pa pala kaming tulog dyan kasi galing pa kami ng panggabi. After pag-out namin sa work ay nag-ayos lang at umalis na. Wait a minute. Hindi naman halata sa amin dyan na mga wala kaming tulog. Basta gala ang usapan, bawal sa amin ang humindi. Eternity later. At dumating na rin kami sa aming last destination. Pangalawang balik ko na pala dito sa Gaume. Last 2020 yung una kong punta dito, naligaw pa kami noon.
Gusto ko sana yung i-video yung sunset, gagawin kong time-lapse kaso hindi na kinaya ng memory ng cellphone ko. Oh no! Kaya hiningi ko na lang dito sa kasama ko yung mga video niya. Ang hilig niya mag-emote-emote dyan. At naglakad na rin kami doon papunta sa dulo at kami napag-iwanan na ng aming ibang kasama. Ay, ikot si Jordan, hindi tayo. Ay, ano ba? Si Jordan. Si Jordan lang ikot. Yan. Isa lang na yun. Oo, di ba? Nahilo na ako. Ganun na, yan na. Dito. Saan bang ikot mo? Pagano pre. Pagano. Papunta kay Ate Bridget. 1, 2, 3, go. Hindi pala napindot. Kaya pala may gupa. Hindi napindot. 1, 2, 3. Ikot ka, pakanan. Ikot ka. Yan. Eh, tayo pa lang may ikot. 360 nga. Alam mo, nahilo ako, walang yan. After namin mag-drone shot daw, pumunta pala kami doon sa dorm ng kapatid ni Angeline at doon kami naghapunan. Wow! After that, umuwi na rin kami. Bye!